Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa 10 pinakamagandang lugar sa New Zealand. Ihanda na ang mga bagahe, skincare, at ang pinakamagaganda niyong outfit pang-adventure. Humanda kayong mamangha sa ganda ng bansang ito, promise. Mula sa matatayog na bundok hanggang sa malilinaw na dagat, kumpleto na sa New Zealand. Ang gaganda ng mga tanawin, bes, mga lugar na Instagram-worthy na magpapasabi sa inyo ng sana all nakapunta na diyan. Pero huwag mag-alala, lilibutin natin silang lahat, virtually. Kaya, kapit lang, grab your favorite snacks at humanda ng mamangha sa ganda ng New Zealand. Let's go! Unang destinasyon, Bes, Milford Sound. Isipin mo ito, nakasakay ka sa isang bangka, napapaligiran ng matatayog na bundok, at sa gilid nito ay mga rumaragasan na talon. Sariwa ang hangin, amoy na amoy mo ang kalikasan, at tanging ang lagaslas ng tubig at ang iyong pagsinghap ang maririnig mo. Ganyan kaganda ang Milford Sound, parang galing sa kwentong Encanto. Kahit mahilig ka sa kalikasan, o gusto mo lang tumakas sa magulo at abalang buhay, dapat mong puntahan ang Milford Sound. Oh, at huwag mong kalimutang ilabas ang iyong inner Moana habang nandyan ka. Kantahin mo ang How Far I'll Go sa abot ng iyong makakaya. Sunod, pupunta tayo sa Lake Tekapo, isang lugar kung saan ang tubig ay mas asul pa sa asul, at ang mga bulaklak ng lupine ay namumukadkad sa matingkad na kulay lila at rosas. Parang nasa loob ka ng isang painting. Bes! Sobrang ganda, pero ang tunay na mahika ay nangyayari sa gabi. Sikat ang Lake Tekapo sa stargazing. Isipin mo na lang na nakahiga ka sa ilalim ng kumot ng mga bituin at ang Milky Way ay nakalatag sa kalangitan. Huwag kalimutang kumuha ng maraming litrato para sa gram, Bes, at itag ako. Gusto kong makita ang mga nakamamanghang kuha mo sa mahiwagang lugar na ito. Ihanda na ang mga hiking boots, Bes, dahil mag-adventure tayo sa Tongariro National Park. May dahilan kung bakit ang lugar na ito ay isang UNESCO World Heritage Site. Mga bulkan, mga lawa na kakulay ng esmeralda, at mga hiking trails na kukuha ng iyong hininga. Ito ay isang paraiso para sa mga mahilig sa kalikasan. Isipin mo ang iyong sarili na sinasakop ang Tongariro Alpine Crossing, isa sa mga pinakamagandang one-day hike sa buong mundo. Talagang nakamamanghang ang mga tanawin mula sa itaas. Pakiramdam mo nasa tuktok ka ng mundo, Bes. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maging isang pro-hiker para ma-enjoy ang Tongariro. Tandaan mo lang magdala ng maraming tubig, pagkain, at ang iyong adventurous spirit. Kabanata 4, Hobbiton Movie Set. Maligayang pagdating sa Middle-earth. Tawag sa lahat ng Lord of the Rings fans. Humanda na kayong kiligin dahil pupunta tayo sa Hobbiton. Ang lugar na ito ay kasing ganda ng naiisip mo. Mula sa mga cute na hobbit holes hanggang sa Green Dragon Inn, parang pumasok ka na rin sa mismong pelikula. Isipin mo ang iyong sarili na humihigop ng isang baso ng ale sa Green Dragon Inn, napapaligiran ng mga kapwa mo mahilig sa Tolkien. Para mo na ring naririnig si Gandalf na nagsasabing, "A wizard is never late, nor is he early. He arrives precisely when he means to." Kahit die-hard fan ka man o mahilig lang sa magandang fantasy world, ang Hobbiton ay isang karanasan na hindi mo malilimutan. Kabanata 5, Bay of Islands, Araw, Buhangin, at mga dolphin. Ilabas na ang mga swimsuit at sunscreen, Bes, dahil pupunta tayo sa Bay of Islands. Ang hanay ng mga isla na ito ay tahanan ng mga malilinaw na tubig, mga dalampasigan na may pinong buhangin, at mga iba't ibang uri ng lamang dagat. Isipin mo ang iyong sarili na lumalangoy kasama ang mga dolphin, nagkakayak sa mga liblib na cove, o nagbababad lang sa ilalim ng araw sa dalampasigan. At huwag mong kalimutang tikman ang seafood, Bes, sariwa at inihaw sa pagiging perpekto. Ito ay isang karanasan sa pagkain na hindi mo gugustuhing palampasin. Kabanata 6, Rotorua, kung saan kumukulo ang lupa. Humanda na sa kakaibang experience, Bes, dahil pupunta tayo sa Rotorua. Ang geothermal wonderland na ito ay puno ng mga kumukulong mud pools, pumuputok na geysers, at isang kakaibang amoy ng sulfur na hindi mo malilimutan. Parang nasa ibang planeta ka. Ngunit ang Rotorua ay higit pa sa geothermal activity. Damhin ang tradisyonal na Maori hangi, manood ng nakakabighaning kapahaka performance, at alamin ang kasaysayan at tradisyon ng kanilang kultura. Maging handa lang sa amoy, Bes, bahagi na iyon ng adventure. Kabanata 7.
Adventure Junkies, ito na ang para sa inyo. Ang Queenstown ang adventure capital ng New Zealand at hindi ito para sa mahina ang loob. Bungee jumping, whitewater rafting, skydiving, lahat ng maiisip mo, meron sa Queenstown. Isipin mo ang iyong sarili na tumatalon mula sa isang tulay habang nagbabungee jumping at sa ilalim mo ay ang rumaragasa na Kawarau River. O kaya naman ay nagwa-whitewater rafting sa gitna ng mga rumaragasang tubig. At pagkatapos ng isang araw ng adventure, maari kang mag-relax at mag-unwind sa isa sa maraming bar at restaurant sa Queenstown. Kabanata 8 Franz Joseph Glacier, Paglalakad sa Yelo. Humanda na kayong humanga sa ganda ng kalikasan, bes, dahil bibisitahin natin ang Franz Joseph Glacier. Ang napakalaking glacier na ito ay isang tanawin na dapat makita. Isipin mo ang iyong sarili na naglalakad sa yelo na libu-libong taon nang naririyan, napapaligiran ng matatayog na ice formations. Huwag kalimutang magdala ng makakapal na damit, bes. Sobrang lamig sa glacier. Kabanata 9, Abel Tasman National Park, paraiso ng kayaking. Tawag sa lahat ng mahilig mag-beach at mag-swimming. Kayo ay tinatawag ng Abel Tasman National Park. Sa mga ginintuang dalampasigan nito, malinaw na tubig at luntiang kagubatan, ito ay isang tunay na paraiso. Isipin mo ang iyong sarili na nagkakayak sa gitna ng tubig na kakulay turkesa. Ang araw ay sumisikat sa iyong balat at ang tunog ng mga alon ay humahampas sa iyong kayak. Ito ay isang lugar na dapat puntahan ng sinumang bumibisita sa New Zealand. Kabanata 10, Mount Cook, inaabot ang langit. At para sa huling destinasyon, pupunta tayo sa pinakamataas na bundok sa New Zealand, ang Mount Cook. Ang majestic mountain na ito ay isang hamon para sa sinumang mountaineer, ngunit kahit hindi ka mahilig umakyat, nakamamanghang ang mga tanawin mula sa ibaba. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa paanan ng higanteng ito, napapaligiran ng mga taluktok na nababalutan ng niebe, at ang hangin ay manipis at sariwa. Ito ay isang karanasan na magpapahumble sa iyo at magpaparamdam sa iyo na maliit ka lang kumpara sa kagandahan ng mundo. Ang Mount Cook ay isang angkop na pagtatapos sa ating New Zealand adventure. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sana ay nasiyahan kayo sa pagtuklas sa ganda ng New Zealand kasama ko. Mula sa mga nakamamanghang bundok hanggang sa mga malilinaw na dalampasigan, kumpleto na ang lahat sa bansang ito. Ito ay isang lugar ng adventure, relaxation, at mga karanasan na hindi malilimutan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang travel adventures. Hanggang sa muli, bes. Mwah!